Praise the Lord. Sa muli po, magandang gabi po sa bawat isa na kasama po natin sa ESL. Once again, this is Pastor Alvin Alvarez ng Laguna Church at nagpapasalamat po tayo sa atin pong mga leaders no, na nagpapagamit at nagkaroon po ng ganitong klaseng um, uh, trainings. Bagaman ito ay online pero nagpapasalamat po tayo at marami po tayong natututunan. Okay, uh, before siguro tayo magsimula, inibitahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Ihingin po natin ang gabay ng ating pong Panginoon at ang pangunguna ng ating Panginoon sa atin pong ASL. Okay po? Hallelujah, let us all pray. Lord, you deserve, God, the glory. You are the King of glory, God. You are the only heaven and the earth. And everything, Lord, belongs to you. We praise you. We magnify you. At sa gabi na ito, ikaw po, Panginoon, ang manguna sa amin pong pagtatalakay na sa muli ng another topic dito po sa Apostolic School of Leaders. At dinadalangin namin, Panginoon, na kayo po ang mangusap sa puso po ng bawat isa. Dinadalangin po namin, Panginoon, na ang mga nakikinig at mga nanonood ay magkaroon po, Panginoon, ng kaalaman, may mga bagay na matututunan na pwede po naming mai-apply sa aming mga sarili. Dahil what is most important thing is that hindi lamang po magkaroon kami ng learnings, but rather, Lord, magkaroon po kami ng application to the things that we are able to learn, Lord, from the lessons ng mga tinuturo po sa amin, Panginoon. At tonight, nagpapasalamat po kami for another lesson, developing leaders. At alam namin, Panginoon, na ito po ay magagamit namin sa next generation, Lord, na sila rin po ay tatayo at sila rin po, Panginoon, ay magpapatuloy na naglilingkod sa iyo na may alab at may katuwiran at kabanalan na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord God, anoint me as well as I teach your this lesson, Lord, na involved din, Panginoon, yung mga salita sa mga churches, leaders, and the whole brethren, Lord, sa gabi nito. Panginoon, pagpalain mo bawat isa and the mere goodness overflow, God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so maraming salamat po sa gabi na ito once again for giving me this opportunity to speak sa atin pong ASL. And tayo po ay nasa Developing Leaders Part 2. Okay? So, as I mentioned before, sa atin pong panimulang statement doon sa ating lesson sa Part 1, that in nurturing, it is more on the personal needs of the potential leaders. Okay, so that is why we have the term nurture. No? Parang pinapatubo mo sila. Okay? In equipping, it is more on what they can do. Faithfully perform yung mga assignments, yung mga ministries na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. Okay? How to accomplish the task. But in developing process, it is more on who will they be. Okay? So napakahalaga po nitong mga kapatid. Kasi when we are developing people, no, we are learning cannot bring them much higher sa ministry na gusto po nila. Pwedeng isang tao matalino, pwedeng isang tao magaling, pero kung hindi po refine ang kanila pong karakter, sayang lang po ang kaalaman na meron po sila. Sasayangin lang po nila. It will go to waste. Okay? Bakit? Kasi kung ang kung ang pananaw, yung values, yung tamang perspective sa paglilingkod sa atin pong Panginoon, hindi po nila na-acquire yun. At sila po ay sensitive. Sila po mga kapatid no ay sabi nga natin nagkakaroon ng immaturity.
pagdating ng araw, hindi nila kayang tanggapin yung mga tinuturo kasi sa developing leaders, napakalaga po na meron po tayong teaching spirit. That is why very few ang nagiging part sa dine-develop natin ng mga potential leaders, and only few, yun lang din yung nagiging leaders out of those potential leaders na dine-develop natin. Why? Because hindi po lahat ng mga potential leaders natin dine-develop ay magkukomply, magsasubmit sa kanilang leader, tatanggapin yung tinuturo po ng kanilang mga leaders. Okay? So, tatandaan po natin na uh, ang pinakamahalaga kasi na ina-apply po natin sa loob ng church ay dapat ma-perform natin at makita ito sa labas. Okay? Pwedeng magaling ka sa loob ng church, pero pag nasa labas pala, hindi mo na kaya sabi nga natin, hindi mo na kayang lunukin, hindi mo na kayang gampanan, no, because of the character, hindi na build. That is why kung minsan tinetest, sabi nga natin, one of the tests na ginagawa po natin is during the time na kinokorek mo yung isang tao. No? At many people don't want correction. So, ano po ba yung mga na-discuss natin? Recap from our Developing Potential Leaders, Part 1. We talked about the 12 actions. Okay, the first 6 leaders must take to develop potential leaders. Ano po yan? The first 3, ask the 3 motivation question. Number 2, be a good listener. Okay? Because kapag hindi again tayo nakikinig, hindi natin alam kung paano po mga kapatid masolusyonan, paano natin, saan tayo banda makakatulong. Okay? Ano yung atin pong areas na dapat sila natin ano po yung mga weakness nila na dapat nating matulungan in order for them na mag-flourish sa kanilang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Number 3, develop a plan for growth. Number 4, keep the growth going. So ibig sabihin, hindi dapat ano ba tawag natin dito? Tumitigil. Hindi dapat tayo mga kapatid nag-i-stuck lang hanggang doon. Dapat po tuloy-tuloy. Hanggat nandito po tayo sa lupa. Okay, sabi pa nga ng mga kapatid ni Solomon, no, then too much learning is a weariness to the flesh. However, okay, hindi po pwede tayo tumigil sa pag-train, sa pag-develop, kasi kapag nagsimula na po tayong tumigil, doon na po tayo nagsisimulang bumagsak. Kasi hindi na po tayo nag-grow. That is why we need to keep the growth going. Yung momentum, hindi dapat masira, hindi dapat maputol. Number 5, use the 4-stage process of adaptation. Number 6, follow the idea grid. Okay, to save our time, let's proceed po to the next. And number 7, give them varied experiences. Now, ano bang ibig sabihin natin ng varied experiences? Ang ibig sabihin natin, various forms, diverse. Ibig sabihin, hindi dapat iisa lang. Dapat meron po tayong kaalaman din sa iba. Okay? So, bakit? Because people resist change. Okay? Isang bago po na tao ang magbago. Yan. So, they always wanted, kasi parang kapag sila ay na-train mo dyan, sila po ay mahusay na dyan, ano na sila, they were comfortable. Okay? They were comfortable with it. Pero pag nagkaroon ng changes, nagre-resist sila because, again, another na naman ng pag-aaral, another na naman na sabi natin, kailangan nilang i-train. So, ibig sabihin, may mga bagay na naman sa kanilang buhay na ma-stretch kung minsan. People don't want pain. No? Parang ano lang po yan. No? Di ba pagka tayo, no, kung minsan ang katawan, kagaya ko po, no, ang laki-laki ng aking katawan, praise the Lord. Amen. Okay, pang bodybuilding. Praise the Lord. So, pero kunyari, bodybuilding nga po ako, no? Meron kami dito sa tapat lang po, no? Meron diyang training sila sa taas yung pagbuhat, no? So, kunyari, nagbuhat ako. Siyempre, ay sinubukan ko yon.
definitely, ang nakikita ko sa iba, lumalaki yung katawan, nagkakaroon ng abs. No? Ako, ab lang. No? Hindi naman malaki ang tiyan ko, pero praise the Lord. No, so nagkakaroon na develop yung mga muscles. Okay. So, but the change requires pain sa akin. Painful. Kasi kinakailangan kong magbuhat. Kinakailangan kong mag-adjust ako sa pagkain, discipline mga kapatid ng aking sarili pagdating po sa weight. Given a chance to do something comfortable and easy that they've done before versus the chance to do something difficult and new, most people will take the safe, easy route. Ayaw ng tao ng pagbabago. Gusto nila manatili kung ano po yung nakasanayan. Just like the time of Nehemiah, they were satisfied to the status quo. They were satisfied na broken yung gates, the gates were burned, ang wall ay destroyed. They were satisfied. But Nehemiah, hindi gusto ni Nehemiah yun. The vision of Nehemiah magkaroon ng walled city. Okay? So, and people during the time along the process, that is why maraming experience si Nehemiah sa mga tao because people always resist change. Okay? So, pero sa atin, as leaders, we need to make sure na ang mga tao po, mga kapatid, ay ma-expose natin sila. Hindi dapat tayo ma-content. We should not become complacent. Okay? Kapag tayo naging ganon, doon magsisimula ang attack ng Diablo. Pag naging pabaya na tayo, ay alam ko na yan, ay kabisado ko na yan, ay kahit pumikit ako, marunong na ako dyan. Doon magsisimula mga kapatid. No? Dahil marami na tayong nadidevelop ng mga karakter na hindi na maganda, hindi na tama. So, varied experiences add incredibly to people's development. Okay, nagkakaroon pa lang tao ng development. Why? Hindi lang siya na-expose sa iisa, marami siyang natututunan. Therefore, nagkakaroon siya ng sa iba't ibang areas ng kanyang buhay, nagkakaroon ng development, nagkakaroon ng growth. Okay? So it keeps them growing, stretching. Again, stretching is painful. But kapag na-stretch ang tao, mga kapatid, okay, mayroon palang, sabi nga natin, no, as I mentioned, kagaya po sa bodybuilding, sa weightlifting, no, the more nag-i-stretch ka, dinidevelop mong katawan mo, nagbabago, okay, ano ka mga kapatid, no, nagkakaroon ka ng na-strengthen ng katawan mo, ang mga muscles mo, hindi ka malapitin sa sakit, no, kasi meron kang exercise eh. Okay? So the same thing, no? It keeps them growing, stretching, and learning new things. Okay? So the broader people's base of experience, the better they will be at handling new challenges. So the more na maraming tao alam, the more na siya po mga kapatid ay na-exposed to iba't ibang experiences, mas madali sa kanila o sa tao na yon na mag-handle ng mga bagong challenges. Hindi sila madaling sumuko, hindi sila madaling mag-quit. Why? Because they were armed. Meron po silang tool sa kanilang mga sarili na hindi po sila madaling bumagsak. Okay? So, they become better in solving problems. Nagiging madali sa kanila pagdating sa problem solving and overcoming difficult situations. Mas madali sa kanila ang i-solve at the same time malagpasan yung mga difficult situations na iba-iba din po na nararanasan tao. Okay, let me ask you, pare-pareha ba ang problema na nararanasan mo lang sa buhay mo? Di ba iba-iba din po? Pero kapag na-expose ka with varied experiences, alam mo rin kung paano i-handle, okay? At the same time, alam mo rin kung paano i-overcome. Because you are trained, okay, sa ganyang bagay. So when God, sabi nga natin, when God wants to make an oak tree, He takes 100 years. Okay? When He wants to make a squash, He requires only 2 months. So it means give your leaders deep, broad roots by growing them slowly and varying their experiences. So, parang kagaya po nito, example lang natin sa church. We know na, sa example natin sa music ministry, ang isang tao mahusay siya mag-drums. Okay? Pero ang alam niya lang drums. Ngayon nagka-problema. No?
nawalan po ng gitarista. So pangit naman na, 'di ba, kunyari sa worship ninyo, drums lang tumutugtog, walang gitara, walang keyboard. Puro lang ganun na lang lahat. 'Di ba parang hindi mo ma-appreciate eh. Okay? So, kunyari, ikaw ay drummer, pero mayroon ka mag-gitara. 'Di ba? So, hindi lang drums ang alam mo, kaya mo rin tumugtog ng gitara, kaya mo rin mag-keyboard. Okay? Pero meron ka talagang specialty, meron kang expertise sa isang bagay. Pero hindi ka, sabihin na natin, no, alam mo rin yung ibang mga bagay na kung saan mga kapatid na kapag may need, kaya mong mag-feel sa need. Okay? So kaya po mga kapatid, wag lang po tayo manatili na yun lang yung alam natin. Ganun din po, pagka ikaw ay musician, wag ka lang manatili as musician. Mag-aral ka rin. Marunong ka dapat mag-conduct ng Bible study. Hindi lang yung, musician lang ako. Ito lang talaga dapat iba na yung nagpa-Bible study. Ito lang yung alam ko dapat dito na lang ako. Dapat ma-expose din po tayo sa teaching. Ma-expose din po tayo mga kapatid sa, sabihin natin sa pagdating sa church designs o ibig sabihin, many things ang pwede natin magawa, huwag tayong manatili sa iisa lang. Dahil marami pong bagay na pwede pa po nating matutunan na magpapalago po sa atin at magpapalago din po sa mga taong hinahawakan. Okay? So dapat mga kapatid, no, napakahalaga bilang leaders na ang mga taong tinitrain po natin na mga leaders din po, potential leaders, dapat po mat-train po natin sila at mabigyan po natin sila ng iba't ibang klase ng experiences. For them na mag-grow pa po sila mga kapatid. For them na marami pa silang matutunan at hindi lang po sila magiging stagnant sa isang bagay. Okay? Naalala ko po yung story ni Brother Grant before. Mayroon pong isang tao na nag-apply sa church, no? Na magtuturo siya kasi Bible school graduate, Bible school teacher. Ang nag-apply, sabi niya, mag-apply po ako dito, baka naghanap kayo ng teacher, mag-apply po ako ng sa Bible teacher sa church. Ang ginawa ni Brother Grant, sabi niya, okay, if you want na mag-apply dito, ito yung pala. Binigyan siya ng pala ni Brother Grant. Sabi niya, hindi ito yung aking in-applyan. Ang in-applyan ko ay maging Bible teacher. Sabi niya, hindi ka pwede maging Bible teacher na wala kang alam sa construction. Binigyan siya ng pala. Sabi ni Brother Grant, dapat marunong ka. Mag-construct muna ng bahay ng Panginoon. Marunong ka rin dapat sa ibang mga bagay, hindi lang sa pagtuturo. Okay? So, kaya ganun din po tayo. Dapat, lalo na sa may desire magpastor, dapat marunong ka po. Kahit basic lang. Electrical, dapat marunong ka. Basic plumbing, dapat marunong ka. Basic na sabihin natin na pagkukonstruct, maglatag ng hollow blocks, mag-flooring, no? Kahit basic lang. At least may alam ka po, carpentry. Kasi kung may kunyari, nagbibuild ka pa ng church, may nasirang upuan, anong mag-aantay ka pa sa ibang tao para gawin? Simpleng pukpok lang naman, pako ang kailangan mo doon. Okay? Dapat marunong po tayo. Dahil kapag marunong po tayo sa maraming bagay, hindi man po tayo ganun ka-expert sa ganun, mga kapatid. Pero at least magagawa natin kahit wala pong tao kasama ka. O kahit walang, because at the start, hindi po lahat ay makakapag-support sa iyo. There are times, ikaw lang. There are times, mga kapatid, that those people ay busy din. No? There are times na talagang ikaw lang yung available eh. So definitely dapat may alam ka. May sira lang pala na bumbilya, hindi mo kayang akyatin, tanggalin mo lang. Okay? Napakaselan mo naman. Wow. Praise the Lord, no? So dapat marunong tayo, hindi dapat tayo parang ano na lang, no, dahil walang ito lang kasi alam ko, ito bahala na kayo diyan. Kung ano na lang yung alam ko, ito lang yung so dapat po hindi tayo nananatili sa ganung bagay. We need to learn more, okay? At the same time, sa mga leaders po natin, expose po natin ang ating mga tinitrain na potential leaders in different areas ng ministries din po.
Okay? So, next po tayo, mga kapatid, strive for excellence. Ito yung napaganda. Okay, strive for excellence. Bakit? Sabi ni Vince Lombardi, a great leader and one of the best ever to coach professional football, once said, the quality of a person's life is in direct proportion to their commitment to excellence. Okay, direct proportion, ibig sabihin sumasabay, regardless of their chosen field of endeavor. So whether nasa football ka, sa basketball ka, o nasa church ka, o nasa ministry ka, o nasa mission field ka, the same na po. Ang quality ng pamumuhay ng isang tao ay nakadirekta sa commitment niya sa excellence. Ibig sabihin, if your standard is excellence, okay, you will always strive for the best. Okay? Hindi yung pwede na. Mga kapatid, sa atin po mga leaders at sa mga potential leaders na nakikinig ngayon, huwag po tayong masatisfied na pwede na yan. Tatandaan po natin, ang rule ng Panginoon hindi po yan. That is why, bakit nire-require ng Panginoon palagi yung first? Bakit nire-require palagi ng Panginoon yung fattest? Yung mga fact sa mga offering? Kasi hinahanap ng Diyos ang best. Hindi dapat tayo masatisfied na pwede na ito. Kung pwede mo naman magawa ang best mo. The problem is that ang ating mentality, nasanay na tayo sa pwede na. So, dapat baguhin una yung ating mindset. Pag nabago yung ating mindset, mga kapatid, na dapat gawin ko ito sa Panginoon, dapat best. Okay? Pag nagturo ako, dapat as much as possible, clear sa tao. As much as possible, understandable sa tao. As much as possible, ma-persuade ko ang mga tao na maintindihan nila. Hindi lang yun na basta nagkanda ka lang and then bahala na sila. That's not striving for excellence. Okay? So for example, the same din. Sa example, nagpi-play ka ng gitara, kahit pangit, hindi mo natono ang gitara, makatugtog ka lang, okay na. So hindi po yun ang dinidesire ng ating Panginoon. You need always, pagdating sa Diyos, kung sa atin ng mga school, in-encourage tayo ng mga teacher, that we need to give our best. Di ba? Ganon din po sa atin, nagdi-desire po tayo ng, sana magkaroon po ako ng magandang trabaho, sana magkaroon po ako ng magandang business, sana magkaroon din po ako ng, marami din po ako ng mga ma-acquire. Pero ang tanong, nangyari, nag-aral ka ngayon, hindi ka naman nagpupursige, hindi mo ginagawa yung best mo, palagi kang palakol. So, hindi ko naman sinasabi na dahil puro palakol, wala ka ng pag-asa. Pero nagpapakita yan kung anong klaseng mindset meron ka. Tama? So, pero pag nag-aim ka ng best, dapat maging top ako. So if you are aiming for excellence, magsisikap ka. Yun kasi mga kapatid If you are aiming for excellence, magsisikap ka. That is why strive. Okay? Magpupursige ka, ipupush mo yung sarili mo to the point na makuha mo yung talagang dinidesire mo na best. Okay? So, mga kapatid, Lombardi recognized the importance of striving for excellence. When you strive for excellence bilang leader, you prompt your people to shoot for the top. Okay? Kung ikaw na leader ka, you are aiming for excellence, dapat ang tao na nililid mo, ini-aim mo rin na sila maging excellent. Tinuturuan mo rin sila na huwag sila masatisfied sa pwede na, sa okay na. So therefore, sila din mag-strive ng excellence. Because if you are a leader na hindi ka nag-strive sa excellence, example, ang church mo hindi, ako, for example, no, ako po ay nag-adjust po sa sound, no? As a sound tech sa church. Kunyari, ang microphone pangit pag nagsalita, parang ano yun. Parang puro na lang garalgal at saka hindi mo maintindihan, puro feedback na lang. No? Tapos sabihin mo, okay lang yan. Ang importante, makapagsalita siya, makinig na lang tayo at mag-worship tayo mamaya. Paano mo sabihin ng Bible, I will pray in the Spirit, I will pray with understanding. So, I will worship God in spirit, worship in understanding. So, how can you worship God sa isang bagay na hindi mo naintindihan? How can you thank God sa mga bagay na, how can you praise the Lord sa mensahe na hindi mo naintindihan because pangit yung sound, satisfied na lang. Marami ko minsan
mga kapatid, I'm really sorry. Marami pa ako nabibisita rin kung minsan ng may mga church that they were satisfied na sa kanila pong mga sa nangyari sa loob ng church. Hindi dapat tayo ganun. Kung may magagawa naman tayo na best, bakit natin hindi gawin? Amen po ba? Dapat mag-desire po tayo. Hindi lang yung, sana maganda yung ganito namin. Wala ka naman may ginagawa. Kung nagdi-desire ka, gawin mo. Dahil pag ginawa mo, may mangyayari. Yan. May mangyayari. So, when you teach people for excellence and the best, they will shoot. Ibig sabihin, nagkakaroon pa sila ng target. Di ba? Parang sa dart. Di ba? So, pagka palagi mong i-name, dapat gitna. So, people will always do their best na ma-hit din po nila, mga kapatid, yung bullseye. Pero pag sinabi mo, sige po kung saan na lang tumama, okay lang yan. Ang nangyayari, hindi nila matamaan maski mga kapatid ang buong board. Why? Because nagiging acceptable na lang mga kapatid. Yung, sabi nga natin, yung, merely okay na yan. So bato ka na lang ng bato kung saan-saan na lang napunta. Kasi nilagay mo sa isip nila, okay na yan kahit saan na lang. Pero pag sinabi mo, dapat i-aim mo talaga ang bullseye. Dapat pag dito ka, tumayo ka dito, dapat ganito kasi ang bato mo. Pero hindi ako ganun karunong dun ha. Mga kapatid, in-example ko lang, nagbibigay ka sa kanila because you want them to aim for the bullseye. The same din sa iyo, nakikita nila. So ganun din po mga kapatid, if we are aiming for excellence sa atin pong mga buhay, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Again, kung ginagawa natin ito sa tao, kung ginagawa natin ito sa labas, how much more sa Diyos? Again, He is the King of kings and the Lord of lords. Therefore, He is expecting the best from us bilang servant ng ating pong Panginoon. So dapat hindi tayo mag-produce what is merely acceptable. Because if we ourselves, naglagay po tayo na, okay na yan, acceptable na lang, people will always produce the minimum. Tatandaan po natin, mababa kasi. That is why if we aim for excellence, at least kung hindi man nila ma-aim ang excellence, at least malapit doon. Amen po? So when excellence is the standard, the best will hit the mark. Yan. Ibig sabihin, kung ang standard na natin ay excellence. Kasi ang iba, ito na naman, bakit ayaw ng excellence? Because they resist change. They don't want to change their mind. But if people learn na i-hit nila yung excellence, ang mga tao na magtitisar talaga, people in their mind na they were best, they will hit the mark kasi they were striving for the best and the others will at least hit the board. Again, pero kung atin pong standard ay merely acceptable, marami dyan hindi makatama sa board. Bakit? Okay na Dapat hindi po, mga kapatid. Hindi po pwede ang pwede na. Hindi po pwede ang okay na yan. Kung magawa mo naman ng the best, gawin mo po, mga kapatid. Okay, another advantage of focusing on excellence is that it shows your people's character. Again, excellence, okay? Excellence breeds character. And character breeds excellence. Kung makita ninyo mga kapatid, when you aim for excellence, it helps you develop good character. It helps you develop magandang mga character, mga kapatid, sa iyong sarili. Bakit? Nagkakaroon ka ng discipline, nagkakaroon ka ng strive to learn para makuha mo talaga yung maganda. To be honest, mga kapatid, when I mixed, example lang sa sound dito sa church, no? When I mixed, kung minsan hinahanap ko talaga yung, hindi na yung po pwede yung basta makapagsalita lang, clear naman, pero pwedeng parang ngungo. Hindi po pwede yung ganun. Dapat kung kaya mo namang hanapin na maging clear na crisp yung sound, bakit hindi mo magawa? Okay? Bakit hindi mo gawin kung kaya mo naman pala? So always, nandun kasi yun sa pagdi-desire, sa pag-i-strive. Okay? Kapag nagkaroon, example, may frequency na bakit hanapin mo hindi yung
satisfied ka na lang na basta nag-feedback, okay lang yan, patayin mo na lang yung speaker. Walang feedback yan. Pag pinatay mo speaker, walang feedback. Wala kang nga lang sound. Okay? Hanapin mo. Okay? So, you need to develop character. So, and when character, if you have good character, it breeds also excellence. See? So, kung makita po natin mga kapatid, napakaganda ng development ng ginagawa sa sarili ng isang tao. Once he aim for excellence, once he strive for excellence. Okay? So, mga kapatid, demand excellence from your people. Make excellence your standard. Okay? And they will develop into people who also demand excellence of themselves. Mga kapatid, sa kanilang sarili and the people they lead. Again, darating yung araw, sabi nga ni Pastor Alan nung nakaraan, sabi niya dati nakaupo lang siya, ngayon siya na daw dati daw nakaupo siya nakikinig, ngayon siya nang nagtuturo. At sabi niya, kayo naman ang nakikinig. Darating araw, kayo na rin ang magtuturo, mayroon namang makikinig sa inyo. So that is why dapat ngayon pa lang, hindi po dapat tayo masatisfied na okay na. Bakit? Kasi po, mga kapatid, no, as the apostolic push na sa palapit na pagdadating ng ating pong Panginoon, kung minsan marami na po ang nagdi-decline. Nagdi-decline na po lalo sa holiness, no? Nagdi-decline na pagdating sa mga teaching sa Bible, parang marami nang nako-compromise. So dapat hindi tayo nagbabago, dapat nagiging mas mainit pa po tayo lalo. Nag-desire dapat sa church ganito ang ating standard, dapat ganito sa worship, dapat ganito sa soul winning. Dapat meron tayong, we always desire for the best, for what is excellent in the sight of God. Okay? So, that's number 8, mga kapatid, no? How I pray na so far, no, nasusundan po natin ang ating pong lesson. Kaya po dito sa church, to be honest, may mga times, mga kapatid, na ang mga kapatiran tinuturuan ko, maski sa paglatag ng upuan. Kasi kung malatag mo lang naman na diretso at maayos, bakit tabingi? Bakit okay ka na sa tabingi, di ba? So, kasi po, if you cannot be trusted with small things, paano ka mapagkakatiwalaan sa mga bagay pa na malalaki? Kung hindi mo nga kaya maayos ang simpleng upuan, kahit paano mo pa maayos ang mga tao later on kung mag-lead ka. Ng upuan madali lang naman ayusin, ang tao hindi. Kasi ang tao pag inaayos, ayaw. Praise the Lord. Yun yung sabi nga natin last time, di ba? Kaya nga may pastor na 20 years na siya nagpastor, pero naging funeral director na lang siya. Kasi gusto niyang ituwid yung mga tao, ayaw eh. Sabi niya, pero sa funeral, pagka gusto ko silang ituwid, tuwid sila lahat. Praise the Lord. So, ganun din po mga kapatid. No? Kung kaya natin magawa ang best natin, maging sa paglilinis, kung naglinis ka lang din naman, hindi ayusin mo. Kung nag-repair ka lang din naman, hindi ayusin mo na yung maganda. Dapat, alam mo yung dapat, Lord, ito talaga ang the best, Panginoon, gusto ko i-offer sa iyo. Dapat palagi kasi pag nasa isip mo yun, saan ka man ilagay, ang palaging hinahanap mo na yung best. Hindi sa tao, kundi mismo ikaw gusto mo best ang ma-perform mo. And therefore, dahil nagagawa mo yun, madali ka mag-train sa iba pagdating sa excellence kasi sa sarili mo nagagawa mo po. Okay? So mga kapatid, we need to strive for excellence. Number 9. Number 9 po, mga kapatid, no, I implement the law of effect. Okay, meron daw tinatawag na law of effect. Yung educational psychologist na si E.L. Thorndike did work in behavior modification around the turn of the century. It led him to discover what he called the law of effect. Ano po ba yung law of effect? Ito po yun. It stated that behaviors immediately rewarded increase in frequency. Behaviors immediately punished decrease in frequency. Okay? So pag ang behavior daw ng isang tao na nabigyan ng reward, okay, nag-increase ang kanyang frequency. Saan? Sa paggawa pa ng mabuti, no? Pero yung behaviors daw na hindi maganda na immediately punished, ay natural na decreases din ang kanyang gagawing mga
bagay mga kapatid or mga suggestions or whatever na pwedeng ikagaganda. Okay? So, we must ask ourselves, what is being ano po ba yung mga bagay, ang mga tao ba, nagkakaroon ba tayo ng time na ma-appreciate din natin? Okay? Mabigyan din ba natin ng reward? Okay. Do we reward personal growth and development of people in the church or those potential leaders who do their best? Okay. So, ibig sabihin, sa loob ng church, mayroon diyang mga performer. I am not talking about performers sa pulpit, but they perform well, their best sa ministry. Okay. So, na-appreciate din ba natin sila? Nabibigyan din ba natin sila ng reward? To be honest po, kagaya po dito, no? May time po na nagtatrabaho po kami dito sa may Sunday school, no? May mga kapatiran that they extend their effort, no, their love for God. Na kung saan umabot kami sa time na mga alas 12 past 12 ng madaling araw na, ha. Naghalo pa kami ng semento, nagta-tiles, nagka-cut pa ng mga bakal, no. So, because of their labor, of their effort, binibigyan sila mga kapatid ng reward. Okay? Binibigyan din sila kahit papaano mga kapatid ng appreciation sa kanila pong ginawa. Okay? So marami po yan ang sabihin natin, hindi mo naman kailangang i-broadcast ang iyong ginawa. Okay? Pero yun, you are rewarding people, and because naramdaman po nila na ang kanilang ginagawa ay meron palang nagiging maganda. Okay? Kasi natural, hindi naman sila makatanggap ng reward kung hindi maayos. So pag na-appreciate pala yung kanilang ginawa, nagiging mas productive po sila, nagiging efficient po sila. At sila po ay nagiging, every time na may gagawin, nandyan sila tumutulong. Bakit? Kasi nakita nila na pag sila po ay gumagawa, kahit papano. Pero tatandaan po natin, we don't work because of reward. I-clear ko lang po ito, no? We receive reward, thank God. But we don't work because of reward. We work because we love Jesus. May reward man o wala, magtrabaho tayo sa Panginoon. Bakit? Because ang Diyos siya ang mag-compensate sa iyo. Ang Diyos siya magbibigay ng totoong reward. At kung ako, tatanungin mo, mas pipiliin ko yung reward ng Diyos kaysa sa reward ng tao. Amen po? So dapat magtrabaho tayo not because of reward, but according sa lesson lang po natin dito, na kung isang tao nabibigyan po natin ng reward or appreciation, mga kapatid, nagiging nagiging aktibo. Okay? So, however, may mga tao naman na kung minsan, syempre, ito naman mga kapatid, may mga tao na pag sila po ay nasaway, if people understand the purpose of correction, they grow. But there are people who are immature sometimes na konting bagay lang, mga kapatid. Konting correct lang. Kaagad? No? Iba kaagad yung feeling, iba kaagad yung response. So, nangyari, ayoko na dyan, bahala na kayo, kayo na lang dyan. Bakit? Kasi sila eh. Kasi hindi nila naintindihan. Pero pag naintindihan nila, kahit mga kapatid na-correct sila, pero maisip nila, ang correction para yun sa ikabubuti ko. Ang correction para yun sa ikalala ko. Praise the Lord. Thank you, Lord, for the correction. Sabi ng Bible, open rebuke is better than secret love. Kung tama mga kapatid ang pag-receive natin. Because natural, ang mga pastor po natin siguro hindi naman po manduduro sa atin o maniligaw sa atin. I believe so, hindi yan ang ginagawa ng ating mga pastor. Kinukorek tayo sa tamang pamamaraan. Okay? So, however, there are people that don't want to receive. No? That is why decrease the frequency. Hindi na sila tumutulong. Pahala na kayo dyan. Pero sa halip, mga kapatid, no, kasi nagre-reveal yan ng character eh. Pero kung ikaw na-correct ka, pero naalala, may isa dito kapatiran sa church na kuminsan palagi kong nasasaway, pero he always smile. Thank you po, Pastor. Tapos magbibless sa akin. Thank you po, Pastor. Hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho, hindi siya tumitigil because naintindihan niya na para sa kanya yung pagsabi. At hindi naman siya pinapagalitan na inaano eh. Kundi paano siya mag-grow, paano siya mag-improve. At anong nangyari? Nagtatrabaho pa rin. Okay?
So, ah, pagdating po dito mga kapatid, no, mag-focus po tayo pagdating po sa reward. If our people, mga kapatid, no, ay nabibigyan po natin ng reward, ah, kung minsan lumalago, na nagkakaroon po sila. Again, huwag lang natin palaki ng ulo na magtatrabaho lang sila dahil sa reward. Okay? But napakahalaga din na magkaroon po tayo mga kapatid ng tinatawag natin i-apply din natin yung reward system. No? Pero ano po ba yung i-reward natin? In other words, we need to give rewards or acknowledgement to those whom we develop, those potential leaders if they were meeting or exceeding the expectations. Sino yung re-rewardan natin? Yung nami-meet yung expectation, yung nagpi-perform. At yung sinasabi natin, may term na tayo sa corporate world, yung extra mile. Ibig sabihin, hindi lang po yan yung meron kang pinagawa, meron kang inassign sa kanya, pero hindi lang yun ang kanyang pinerform. Nag-extend siya, may mga ginawa pa siya na ibang bagay para sa ikagaganda. For example, mga kapatid, no, ang inassign mo lang sa kanya ay mag-usher. Pero nung nakita niya na nagkatapos siya ng usher, tapos wala na siyang may ginagawa, nakita niya, oops, baka pwede ako makatulong mag-assist doon sa Sunday school. So nag-assist siya, pero ang binigay mo sa kanya is ushering lang o pag-usher lang. So makita mo ano siya ng extra mile. So definitely maganda yun na praise the Lord. Alam mo Brad na uh, uh, because of your dedication sa ministry at because yung ginawa. Okay, so ito po yung konting bagay na to appreciate yung ginagawa, to acknowledge yung iyong ginawa. So remember, when we say expectations, leaders to have great expectations to those whom they train and develop. Definitely, as leaders, exert their time, effort, energy, ability, and experiences, they are expecting these potential leaders to do their best. Bakit? Kasi po kami, ang mga leaders natin, I mean, they are exerting din. Ibig sabihin, binubuhos din nila yung kanilang oras, ang kanilang energy, ang kanilang pagsusumikap, ang kanilang mga abilidad, ang kanilang experiences para matuto. So therefore, dahil binuhos nila, may expectation din sila sa mga dinidevelop nila. For example, si Jesus Christ. Kung maalala niyo po mga kapatid, ang ating pong Panginoon, nagbigay po siya ng authority and power sa mga apostles and disciples to heal the sick, to cast out demons. Bakit? May expectation ng Panginoon sa kanila that they will going to perform dahil naturuan na sila na-train na sila ng Panginoon nabigyan na sila ng authority, nabigyan na po sila ng power, pero bakit naging ganun? Na-disappoint po ang Panginoon. Okay? So, mga kapatid, no, nag-i-expect din po yung ating mga leaders sa mga tinitrain po nila. Kasi po nagpagal din po sila, nagpagod po sila, mga kapatid, para lamang magturo, para lamang mag-develop, para lamang mag-train. So dapat po, mga kapatid, sa ating po mga potential leaders, huwag po kayong magalit at magtampo sa mga nagtitrain po sa inyo. Na kung nagdi-demand po sila ng best po sa atin, ng kanilang mga expectation po sa atin in the field of our ministries. Okay? Sa mga assignments po natin. Because kapag nagawa po natin ito, sa totoo lang, hindi yan ang mga leaders naghihingi naman ng kapalit. Alam niyo ang kapalit na hinahanap po ng mga leaders? Yung gawin mo lang yung kung ano yung maganda, tama, best sa harapan po natin. Masaya na po ang mga leaders natin doon. Masaya na po. Okay? It is a joy. Sabi nga ni John, no? Nagagalak siya that my children walk in truth. Masaya na po mga kapatid. Okay? Na ginagawa po nila ng tama, ng maayos ang kanila pong mga gawain. Okay? So therefore, mga kapatid, no, if they perform with an extra mile beyond what is expected from them, masaya na po mga kapatid. Kaya po sa mga potential leaders, may expectation po sa atin. Basahin po natin the book of Luke, chapter 79 to 79. Sabi dito ng Panginoon, that he thanked that servant because he did the things
Yan. That were commanded him, I trow not. So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Akalain mo na, ginawa mo na yung sinabi sa'yo, ginawa mo na yung inutos sa'yo, pero sabihin mo daw sa iyong sarili, you are an unprofitable servant. So kung makita po natin, ang Panginoon may expectation po sa atin. I-rewardan po tayo ng Panginoon kung gagawin po natin. Pero at the same time, pag hindi naman tayo nag-perform, ay mga kapatid, wag din tayo sumama ang loob kasi hindi natin na-perform eh. Oh. So kung sa teacher pa natin sa school, di po ba? Sinasabi ng ating mga teacher, kami ang tagalista lang ng inyong mga grado, pero kayo ang gumagawa ng inyong grado. Kaya kapag ikaw ginagawa mo, nag-aral ka ng maigi, hindi ka naging pasaway, hindi ka puro billiard, hindi ka puro doon sa computer shop, di ba? Ang teacher, masaya din ang teacher. Matutuwa din ang teacher. Nagbibigay reward, di ba? Kailan? During the time of the recognition, during the time of graduation, nagkakaroon ng mga awards. Bakit? Nag-perform ka eh. Naging high honor, with high honor, with highest honor. Why? Because you perform. Pero kung ikaw patamad-tamad ka, masaya bang teacher? Hindi. Ganun din po sa Panginoon. Ganun din po sa church. Okay? Kaya mga kapatid, we should not, sabi po natin, gawin po natin kung ano yung nararapat. Gawin po natin kung ano yung tama. Okay? So ano pa yung mga qualities that we need to value most highly and reward? Are the qualities that we need to value most highly and reward are the following. Ano po yun? Faithfulness to God. Di ba pag nakita po natin ng isang kapatiran na kahit, sabihin natin, kahit umuulan, kahit masama ko minsan ang pakiramdam, kahit ko minsan nagaling sa work, wala pang tulog, diretso sa church, di ba kung minsan, wow, praise the Lord. Oh. May blessing sa iyong Panginoon. Ma-acknowledge mo siya kasi nakikita mo ang kanyang pagsusumikapan pa, commitment to ministry. Pag binigyan siya ng ministry, piniperform niya na kanyang best. Ginagawa niya, tinatrabaho niya, positive attitude. Ano yung mga positive attitude? Pag-respect niya sa kanyang mga leaders. Pagmamahal niya sa kanyang mga kapatiran. Okay? Generosity. Pagkakaroon ng mga kapatid ng care, concern to other people. So, loyalty, personal growth. Kung makita natin, nag-aral talaga siya, nagme-memory verse siya. No? Alam niya yung, pag tinanong mo about verses sa one God, alam mo pag tinanong mo siya verses about holiness, verses about repentance, alam niya, wow, di ba? Di ba kung minsan masaya ka rin eh. So kung minsan natutuwa ka rin, leadership reproduction. Okay, siya mismo mga kapatid nagli-lead din ng ibang kapatiran para maglingkod sa Panginoon and creativity. Okay. These are a few, okay? So tatandaan po natin personal growth ay kasama po na tayo po dapat tumutubo. Hindi lang tayo nag-grow old in the Lord but growing up in the Lord, okay? So it is good to set up a positive reward system for achieving the right goals. Okay, our people will become more productive and they will develop as leaders. Okay? Pero again, mga kapatid, nagtatrabaho po tayo because we love God, not because of rewards. We give reward, mga kapatid, bibigay lang dapat tayo ng reward kasi nakita po natin na maganda ang faithful siya, committed siya, dedicated siya, nagbibigay tayo ng reward. No? Personal growth, so nagbibigay po tayo mga kapatid. Pero alam natin na ang tao na yun, may reward man o wala, nagtatrabaho yan sa Panginoon. Kikilos yan para sa Panginoon. Gagawa yan para sa Panginoon. Yun yung tamang attitude. That's a healthy spirit. Hindi naghahanap ng appreciation. May mga tao kasi kung minsan na kapag may ginawa sila, kung minsan gusto nila talaga i-announce sa pulpit. Pasalamatan natin si sister, si brother na sa ganito. So, paminsan, hindi na rin nagiging maganda. Kasi paminsan,
nagtatrabaho na rin dahil sa appreciation at reward. Tapos pag hindi mo, kung minsan nakalimutan mo lang, yun na masama na loob. Hindi dapat ganun. Okay? Okay, nagbibigay lang tayo ng reward sa nararapat at karapat-dapat. So ganun din po ang ating Panginoon na ang Panginoon magbi-bless din sa atin if we do more beyond what is commanded sa atin po. Hindi dapat tayo unprofitable servant. Dapat servant po tayo ng ating pong Panginoon na nagdi-deserve pa ng best. Okay? Nagdi-deserve pa tayo ng marami tayong mga bagay na pwede pang magawa. Hindi lang po yung inutos po sa atin. Di ba kung minsan ng ating mga pastor, may mga time kung minsan na di ba inutusan po tayo. Huwag lang po natin gawin yung, for example, utusan ka dahil nakakalat yung plastic. Pinulot mo yung plastic, hindi mo pinulot yung bote. Kasi ang utos lang naman sa iyo plastic eh. Hindi mo na winalis yung mga dahon na nakakalat kasi minutos lang naman sa plastic eh. So, pag nakita mo plastic ang sinagutos na brother, pakuha nga ng plastic, padampot ka, palagay sa basura. Nakita mo nakakalat yan, may mga dahon, hindi magwalis ka lang. Di ba? So, mga ganun ba? Mga ganun na dapat nag-iisip tayo ng ano pa bang pwede nating gawing maganda, maayos. Okay? So, hindi lang po tayo dapat, mga kapatid, mag-desire, mga kapatid, na magtatrabaho tayo just for reward, but rather, we work because that is the right thing to do. That is the right thing to do. Bahala na ang Diyos magbigay po sa atin ng reward. No? Kung bibigyan tayo ng ating mga leaders, praise the Lord. If not, praise the Lord. Because God sees our hearts and our mind. Okay? So next po, care enough to confront. Ito pong matindi. Okay. Sa developing leaders, to be honest, in my 15 years of pastoring, I think this is one of the most difficult jobs of a leader. One of the most difficult jobs of a leader. Ano po? Ang mag-confront. Kung ako lang po, mga kapatid, ayoko mag-confront eh. Kung personal lang, kasi kung minsan, mahirap, no? Tao, there are times ayaw na magsimba. So kung minsan, mga kapatid, no? Because confronting people most of the time is painful. Especially when you deal with people who are not submissive to their leaders, argumentative and aggressive individual. Okay? So, mga kapatid, no? Rewarding the positive takes effort. Kaya sa number 9, no? Pag nag-reward tayo, it takes effort. But it is the easy part to do. It is the easy part to do. But confronting negative behavior is very difficult. Napakahirap po mag-confront, mga kapatid. That is why many leaders avoid confrontation. But instead, sometimes tolerate behaviors or characters, especially those that may affect, saan? Giving, financial status ng church, or fear of losing people. Dahil natakot sila mawala ng tao, hindi na nila kinoconfront kahit mali. Tinotolerate na lang nila kasi tithe giver. Baka mabawasan ako ng tithes. Baka wala na akong pang Jollibee. Jollibee lang alam ko. Baka iba sa inyo, Kenny Rogers. Wow. Praise the Lord. Wala nang pang Chowking. So natatakot sila mag-confront dahil ayaw nila mawala ang tithes. Natatakot sila mag-confront dahil mababawasan ang mga tao na tumutulong sa church. Ayaw nila mag-confront dahil ayaw nila mawala ang tao. However, mga kapatid, a little leaven at the whole lump. Sabi pa nga ng mga kapatid ng Bible. Pag hindi mo yan na-correct, na-tolerate mo ang mali, itong matindi, pumili ka, makorek mo siya o ayaw na ng Diyos kumilos sa loob ng church. Because ang Diyos hindi kikilo sa isang church na hindi na namumuhay ng tama sa Kanya. So sometimes it is a painful thing, but we need to confront. Okay, that is sometimes the right thing to do. That is why sometimes the church sometimes the church doesn't grow. If you study, they have good church equipments, great facilities, able teachers and workers, but somehow there are problems why the church is not moving forward. The problem might not be visible, but in fact, the problem
Why God is not working is toleration to sin. Ang problema pala, dahil hindi mo kinonfront, tinolerate mo na lang ang kasalanan. Nakita ninyo mga kapatid, anong judgment ng Panginoon kay Eli? Dahil ang anak niya may ginawa ng mga bagay na kasalanan at kamalian sa harapan ng ating pong Panginoon, pero hindi niya kinurek ang kanyang anak. Anong nangyari? Pinatay ang dalawa niyang anak at the same time. Sabay sa isang araw, patay. Doon mga kapatid sa laban. At si Eli, nung narinig niya na namatay ang kanyang dalawang anak at narinig niya na na-capture ang Ark of the Covenant, nagtrimble siya, bumaliktad siya. Mga kapatid, tumama mga kapatid, dahil bumaliktad si Eli, medyo may katandaan na siya at may kabigatan mga kapatid, namatay din po si Eli. So sometimes mga kapatid, we need to weigh. Bilang leaders, sometimes we need to weigh. Magsasayaan na lang ba natin pero magsasuffer ang church? O we need to confront na sometimes painful, pero once na correct naman natin ang tama, pwede pa ang church mag-grow. Okay? So, some fear being disliked and rejected. Others are afraid confrontation will make things worse by creating anger and resentment in the person they confront. But when person's behavior is inappropriate, in fact, no, pag ang behavior po ng isang tao hindi na po maganda, avoiding confrontation always worsens the situation. Again, bakit? Okay, but when a person's behavior is inappropriate, avoiding confrontation always worsens the situation. Why? Because God will not work in the church anymore. Okay? At parang itinolerate mo na lang, hinayaan mo na lang, again, judgment will come. At damay ka. Kasi hindi mo tinama yung mali. Tatandaan po natin, ang Bible ay kompleto na po mga kapatid. Kompleto na po. Napakaraming example sa Bible. Sundin na lang po natin. Kasi kung nangyari yan at naging maganda yung resulta, definitely, yun yung tamang pamamaraan. Okay? So, the church suffers because the person is not acting in its best interest. Okay? So, ito po yung mga effect po, no? So, the first is that the church suffers effects when not confronted. The church suffers because the person is not acting in its best interest. So, hindi na po, dahil hindi na po siya nagpe-perform, nagsasuffer po ang kabuang church. Second, the leader suffer because the person's deficiencies reduce his effectiveness. Pati siya mga kapatid magsasuffer kasi mag-iisip siya, ano ba nangyari? Ako pa ba effective? Okay? Tama pa ba? Okay, so, paminsan mga kapatid, no, pati ang mga leaders natin ay nagsasuffer din. Number 3, ang tao na yun magsasuffer din. Pag hindi siya na-correct, because when a person is acting inappropriately and isn't told, you have robbed him of an important opportunity to learn and grow in his development process. Tinanggalan mo siya ng karapatang tumubo. Bakit? Siyempre, mga kapatid, pag ginagawa niyo hindi tama, pag ang Diyos nag-correct, that person will, hindi mo na siya possibly magagamit. So sayang, kung may skill naman siya eh. So pero pag na-correct, in the right way, baka ang tao niya magbago, magamit pa siya ng ating pong Panginoon. Okay? So, now confrontation, in its best form, mga kapatid, is a win-win situation. To produce a win-win situation, we must approach confrontation with the right attitude. Dapat i-approach po natin yung confrontation ng tama pong attitude. Take note, remember, mga kapatid, think of confrontation as a chance to help and develop your people. Never confront in anger. Wag ka po mag-confront sa tao pagkagalit ka. Hindi yan magiging maganda ang kalalabasan. And don't confront people out of desire to show power. Na, sino ba sila? Ako to eh. Dapat matuto sila. So, hindi naman yan palakasan, mga kapatid. Kung di ang aim palagi ng confrontation, mabago yung tao, ma-restore yung tao, at maging productive siya pagdating ng araw. Okay? So number one, confront ASAP. Ito po yung mga guidelines. Number one, confront ASAP. Bakit? The longer I wait,
The longer a person wait, the less likely a person learn to do what must be done. Pagka hindi niya kinonfront, kung minsan makakalimutan niya na eh. At hindi niya na rin alam kung ano yung dapat gawin. Bakit? Hindi niya alam ang detalye. So ibig sabihin, as much as possible, as habang clear pa sa'yo, i-confront mo daw. Because another benefit to confronting immediately is that I am not likely to have to argue with the person over details. Bakit? Alam niya sa kanyang sarili dahil nangyari. Nangyari yon at ginawan mo kaagad ang paraan. Okay? So na-confront ka agad. So na-recover pa yung tao. Nakabalik pa siya. Kasi ang kamalian niya na-correct. Okay? Again, hindi naman to para i-destroy yung tao, but rather the aim always is to make sure ng tao maging productive. Number 2, separate the person from the wrong action. Okay? So, I am to address myself to the action and confront it, not the person. Ibig sabihin, yung ginawa, hindi yung tao. Parang kagaya nito, God loves sinners, not sin. Okay? So, ganun din po mga kapatid. Yung i-confront po natin, yung ginawa, hindi yung tao. Okay? I must continue to support and encourage the person. So, dapat, sa totoo lang mga kapatid, no, we should encourage because ang kaluluwa, pinakamahalaga sa harapan ng Diyos kaluluwa. So, aim natin is hindi ma-destroy, hindi mawala ang tao na yun, kahit kung may ginawa siya. Kung di i-confront natin, para makorek yung mali na ginawa, na ang tao maligtas, at ang tao masave, at ang tao mag-grow, at ang tao tumubo. Okay? Letter C. Number 3, confront only what the person can change. If I ask a person to change something he will become frustrated and it will strain our relationship. Okay? So, definitely, i-confront mo yung tao sa ano yung kakayanan niya na dapat baguhin kasi i-confront mo lang din naman siya sa mga bagay na ginawa niya na mali. Okay? Sa mga bagay niya na ginawa na inappropriate. So definitely, kaya niya rin, doon ka mag-drive sa kaya niyang baguhin sa kanya pong sarili. Number 4, give the person the benefit of the doubt. Okay, so I always try to start from the assumption that people's motives are right and work from there. Okay, so ibig sabihin, ang kanilang intention is tama, kung minsan mali lang yung proseso. Di ba naalala niyo po mga kapatid, si Uza, galing po mga kapatid yung Ark of the Covenant, hindi po nakabalik mga kapatid sa Jerusalem. Gusto ni David na kunin mga kapatid yung Ark of the Covenant. At si Uza at ang may kasama po siya doon mga kapatid sa nilagay po nila yung Ark of the Covenant sa cart na which is ang proper doon ay dapat po nasa shoulder. Binubuhat po yon mga kapatid ng priest. Pero nilagay nila sa cart. Ngayon si Uza nandun na siya yung tagabantay. Dumaan ngayon sa lubak. Tumagilid. Muntikan mahulog ang Ark of the Covenant. Inano niya mga kapatid, pinigilan niya na hindi bumagsak. Tama yung intention, mali na yung proseso, pinatay siya ng Diyos. Kalahin mo niya yung mga kapatid. Kung mayroong isang tao siguro na pagdating ng araw na pwedeng magreklamo si Uza yun, Lord, gusto ko lang naman pigilan pero na hindi mahulog eh. Pero ba't mo ako pinatay? Pero simple lang kasi, the Ark of the Covenant speaks of the glory of God, speaks of the presence of God. Hindi pwede hawakan dahil yun po mga kapatid ay na-anoint po yun. Doon na ang Diyos nag-appear during the time kapag ang high priest once a year during the Day of Atonement. The presence of God ay nandun in the midst of doon po sa Ark of the Covenant. No? So, pinatay siya ng ating pong Panginoon. So, tama ang kanyang intensyon, mali ang proseso. So, kaya mga kapatid mo, we need the person to give the right to have the benefit of the doubt. If I can give them the benefit of the doubt, I do especially in areas that are open to interpretation or are unclear. Okay? So, i-explain lang sa kanila kung ano ba yung tama. Ano ba yung nararapat. Okay? So, tama pero kasi ganito yung brother eh. May area lang kasi na hindi natin na ayos. So,
sa susunod gawin natin ng ganito. So parang doon tayo mga kapatid mag-work sa lagyan natin ng isip na tama yung intention niya. Mali lang yung naging pamamaraan. Number 5, be specific. Okay? Dapat be specific ka. Dapat na pinpoint mo kung ano yung dapat i-address. Okay? Be specific. Number 6, avoid sarcasm. Okay? Wag mo namang, ano bang ibig sabihin ng sarcasm? Witty language used to convey insults or scorn. Okay? Yung parang may ginawa na nga siya, pero parang ikaw pa ang naglagay ng mga salita na hindi magaganda, no? Na parang ang dating sa kanya, iniinsulto siya. Okay? So tatandaan po natin, sarcasm indicates anger with people, not their actions. When confronting, i-avoid mo daw yung sarcasm. Okay? So number 7, avoid words like always and never. Okay, when I tell a person never to do a certain behavior, I'm asking him to cling blindly to a rule. Even in situations when it's not the best thing to do, I'd rather encourage him to use his head and take the right course of action in any given situation based on right principles. So pangit kasi pag, alam mo, uh, hindi palagi, no? Parang lumalabas kasi talaga nito, parang wala na siyang maginawa na okay, na tama. Okay, so in confrontation, mga kapatid, no, I always believe na lahat po tayo sa church, may na-perform po tayo sa Panginoon na maganda, pero there are times na sumasablay din tayo. Wala namang taong hindi nagkamali eh. Di po ba? Lahat naman tayo nagkakamali. Okay? So, i-avoid lang natin ito para hindi na po lumala yung sitwasyon. Number 8, tell the person how you feel about what was done wrong. So, isabihin mo rin yung feeling mo, yung pakiramdam mo. Okay? If the person's actions have offended me, I tell him right then and there. So, sinasabi ko mga kapatid, I don't want to be going back over old ground later in order to vent emotions. So, ang point lang dito is that sabihin mo kung ano yung pakiramdam mo. Alam mo kasi, brother, na medyo nasaktan ako nung ginawa mo kasi yan. Hindi yung, alam mo kasi, brother, ikaw kasi eh. So, pinag-pinpoint ka na sa tao. Pero yung feeling ba na doon ka sa ginawa, yung feeling mo doon sa ginawa, hindi po yung sa tao. Okay? So, kasi napakaraga na maramdaman niya rin na yun din ang naramdaman niya. Okay? So, at again, mga kapatid, ang aim dito is win-win. Ang as much as possible ang magiging ang product. No? Number 9, give the person a game plan to fix the problem. So, I always want to help the person succeed, not fail. Palagi, again, ang aim natin is mag-succeed, mag-improve, ma-restore, magamit, hindi mag-fail, hindi mawala, hindi po ma-destroy. No? If I can help him fix the problem, everybody wins. So dapat tulungan din natin siya. Okay, ano ba yung sa palagay mo, ano ba yung proper, ano ba yung dapat? Okay, kapag, siyempre, pag inilatag mo yung biblical principles, yung pakita mo sa kanya, ano ba yung kapatid ko makita mo, ano ba yung tama? Based kasi sa Panginoon, ganito. So ano ba yung nangyari? So, makikita mo rin no, na siya din mismo ay nakapag-isip na, oo nga no, medyo nagkamali pala ako doon kasi ito pala yung sinabi ng Panginoon, medyo na hindi ko nakita yung ganung principle biblically. Di ba ano nangyari? Kasundo kayo, kaayos kayo. Number 10, affirm him or her as a person and a friend. Again, ang kinoconfront mo, hindi mo yan kalaban. Hindi mo yan kaaway. Si Satanas ang kaaway mo. Si Satanas ang kalaban mo. Sabi pa nga, di ba, naalala niyo si Peter, nung nagsabi ang ating Panginoon na malapit na siya ma-crucify, siya po mga kapatid ay sa harapan ng mga Gentiles, ipapahiya ang ating Panginoon. Sabi ni Peter,
nirebuke ni Peter si Jesus, pero sabi ni Jesus, get thee behind me. Sabi niya, nirebuke ni Jesus si Satan, hindi si Peter, but rather the spirit of the devil na nandun sa likod ni Peter na nag-uudyok sa kanya. Hindi ang nakita ni Jesus Christ, hindi si Pedro, kundi ang demonyo, ang spirit na masama na nandun nag-uudyok kay Pedro. So, hindi po natin kalaban ang tao, ang kalaban po natin ang diablo na umuudyok o gumagawa ng mga bagay para sirain ang unity ng church, sirain ang joy ng church, sirain ang peace ng church. So, i-affirm mo yung kinukonfront mo na, Brad, nagkakaroon tayo dito ng discussion, nagkakaroon tayo ng confrontation, pero I am your brother's keeper. I love you, I care for you. Hindi kita kinukonfront to destroy you, but na malaman mo ang mga bagay na ikalalago mo. Okay? So, we need to affirm ang tao na siya po ay kaibigan, kapatid natin sa paglilingkod. Napakahirap po magdala ng kaluluwa sa church, mga kapatid. So positive confrontation is a sure sign that you care for a person. Okay? Napakahirap na po magdala ng kaluluwa sa church ngayon. So wag po natin silang itulak palayo sa Panginoon. But rather, mga kapatid, let us make way na kahit may nagawa man na mali, mahatak pa po natin sila sa harapan po ng ating pong Panginoon. Okay? So, we need to make positive confrontation. Number 11, okay? So, malapit na po tayo. Make the hard decisions. Okay? So, sometimes, leaders must make hard decisions. Napakahirap. Again, ang pag-confront, mahirap ang pag-decide ng hard na mga bagay, no, na kailangang pag-desisyon ng pastor. Napakahirap din po, mga kapatid. Okay? So leaders must be willing to make difficult decisions in order to create a climate that encourages development. Okay? People respond differently to development, and that each person who does grow will plateau at one of 6 levels of development. So meron palang 6 levels of development. Okay? So, at ang tao daw, in every level of development, nagkakaroon po siya ng respond na paiba-iba din. Okay? So, kung makita po natin, at malalaman natin, saan ba banda ang leader mag-decide ng isang mahirap na decision? Saan ba banda? Okay? So, level 1, some growth. Ibig sabihin, hindi lahat nag-grow. Some growth. Some people experience growth at a very slow rate, and their growth lacks direction. These people improve almost imperceptibly. They may be competent, but they will never shine. So, ibig sabihin, may mga time na kahit anong turo mo, hanggang dun lang siya. Hanggang dun lang. Wala ka nang magawa, mga kapatid. So, we need to put in our mind na hindi po talaga lahat ng tao mag-grow. Sabi nga natin, lahat mag-grow, pero ang iba mabagal, ang iba mabilis, no? Ang iba may sadya talagang minsan hindi tumutubo, no? So we need to realize, no, na mayroon talagang pagkakaiba pagdating sa pag-growth. Level 2, growth that makes them capable in their job. So meron namang tumubo na they become capable to perform ng kanilang trabaho, ng kanilang ministry. Okay, so many people mistakenly believe that simply doing their job well is the final goal in their development. So pag nagawa ko ito yung pag na-perform ko itong aking ministry, okay na pala eh, natapos ko na pala eh, ito yung final goal ng development. Pero hindi po yan. In fact, without a good developer or a strong desire for personal growth, many people stop here in the growth process. So ibig sabihin, without leaders, ang isang leader, mag-develop siya at mag-encourage siya na yung isang tao ay dapat mag-improve pa. Again, ito nga,
in-encourage natin silang mag-grow pa, mag-improve pa. Ang iba po, nag-grow din sila, pero hanggang doon na sila sa akwa, pero hanggang sa kaya nilang magawa. Okay? So, pero hindi na sila nag-desire ng, again, excellence. Mas magawa ko yung trabaho ko, okay na doon. Pero meron namang level 3. Ano yung level 3? Growth that makes them able to reproduce themselves. Okay? So, ibig sabihin, nagagawa nila yung trabaho nila, but at the same time, kaya nila mag-train ng iba para gumawa din. So, they know how to multiply. Okay? So, they know how to multiply ang kanilang technical abilities. Kanilang mga, ibig sabihin, nakikitaan mo siya ng leadership skill. Okay? So, people who are strong in both areas often move up to the next level. So, hindi lang yung kaya niyang gawin ng isang bagay, kundi kaya niyang magawa ng maayos at kaya niyang mag-reproduce at mag-train din ng mga taong gumawa din. Okay? So, namumultiply niyang kanyang sarili. Number 4, growth that takes them to a higher level. Okay, dito na. The jump from level 3 to level 4 is difficult because kalimitan may kakayanan, ma-perform nila yung kanilang trabaho, magturo, pero hindi na rin nag-i-excel. Hanggang doon na lang din sila. Sa level 4. Okay? Sa level 3, sorry. It requires, sa level 4, it requires that people are willing to dedicate themselves to growing both personally, spiritually, and professionally. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang sila satisfied na, okay na, nagagawa ko naman ng efficient, nakakapagturo ako. Nagdi-desire pa sila na ma-improve pa ang kanilang sarili. Wow! Kung may ganito ka na tao sa church, hallelujah. Blessed ang church na mayroong mga taong ganito sa loob po ng church. Okay? As they are able to broaden their thinking and experience, they become more capable and valuable to their church, to their ministry, and to their leaders. Okay? So, nagiging mas valuable pa po sila. Okay? Level 5. Ang level 5, pakonti. Yung makita po natin, in every level, pakonti ng pakonti yung mga tao. Again, kasi hindi lahat po may kakayanan magawa po ito. Sa level 5, it is at this level that great leaders begin to emerge. Sa level 5 pa lang. These people are true developers of people, and they no longer add value to their leaders and organization, but rather they multiply it. Okay? They add value to their church, mga kapatid. Okay? So, growth that allows them to take others higher. So, dito, nag-grow sila, nadala nila ang kanilang sarili, pero hindi nila, mga kapatid, hindi lang yung sarili nila dapat umangat. They are helping others, other people, other brethren to take higher themselves, kasama po sila. Okay? So hindi lang siya selfish na siya lang. To be honest, mga kapatid, ito yung paganda na dapat meron po tayo. Sa atin po mga leaders, dapat po tinutulungan natin ang iba na sila rin po ay mag-grow, hindi lang dapat tayo. Sila din mag-excel, hindi lang tayo. Kasi po, ang honor sa taon, fade yun. Pag ma-award ka, nag-fade yun. Pero di ba, at least pagdating ng araw, nakita mo ang isang tao, nag-angat din sa pamamagitan mo. Nag-grow din, nag-improve din sa pamamagitan mo. Level 6, growth that allows them to handle any job. Ito na. People who develop to this level are rare sa level 6. Dito po, pakonti ng pakonti at kuminsan dito po, very rare na. If you have the privilege of helping people to this level, treat them with the greatest love and respect. These people are leading who could make it anywhere. Ibig sabihin, kahit anong ibigay mo, nag-i-excel, nag-i-improve, kaya niya mag-train. Ibig sabihin, all, parang, nasa sayo na ang lahat. Wow. Praise the Lord. Kaya nila, mga kapatid, ang mga bagay na in-expect, kaya nilang i-perform, kaya nilang mag-excel, kaya nilang train, at kaya nilang dalhin ng tao sa taas. Okay? So,
mga kapatid, no? Now, saan po dito? Kailan po nagkakaroon ng hard decisions? So, leaders, you will have to make hard decisions concerning every person you develop other than the person who makes it to level 6. So, ibig sabihin, sa level 6, wala ka na magawa. Best of the best na yan. When you are a developer of people, you meet each person on the level where you find him. Usually on level 1. Sa level 1, makikita mo doon lahat. Pero doon, okay, you begin your journey to help them na madala. Your job is to walk alongside that person and help him for as long as he is willing to keep going and growing. Ibig sabihin, in the process, hindi lahat ay gustong mag-grow. So, kailan ng hard decision? Yung sila mismo ayaw na. Pag ayaw na nila mag-grow, wala ka na magawa, iwan mo na. So, kung minsan masakit na hindi mo sila mabitbit, pero ang problema, ayaw na nila eh. Kahit turuan mo sila, kahit na-encourage mo sila, pero ayaw na po nila mag-grow eh. Wala ka na magawa. Kailangan mo silang bitawan. Kasi kung minsan ang nagagawa nito, mga kapatid, dahil gusto mo talaga silang bitbitin, na-frustrate ka lang sa kanila. Kaya there are times you need to make a hard decision. Ano po yun? Iwan na sila. Okay, so ayaw nyo mag-grow, it is your choice. But to those who are willing to grow, bibitbitin ko sila. Dadalhin ko sila. Pagsusumikapan ko sila. Pagpapaguran ko sila. Bakit? Gusto ko sila mag-improve. Gusto ko sila mag-grow din. So, hard decision is yung kung ang tao sa loob, yung mga leaders, yung mga prospect mo, yung mga potential leaders mo, hindi lahat ng tinitrain mo mag-grow. Ang iba dyan, along the process, makikita mo na yung character, makikita mo na yung mentality, makikita mo na mga kapatid yung mga attitude, makikita mo na hindi na teachable ang spirit. Wala kang choice. Sometimes you need to leave them behind, or else they will drag you down, and the people dinadala mga kapatid. So, doon ka kung saan mag-isip ng hard decisions. You need to. May mga times na masakit man, but you need to leave people because they don't want to grow. Okay? So, last, be personally secure. Anong be personally secure? Anong ibig sabihin? To be a great developer of people, you must be personally secure because taking your people to the height of their potential may mean they will pass you by. Ibig sabihin, malagpasan ka man nila, huwag kang makipagkompetensya. Tatandaan mo, ikaw, mag-secure ka na. Lord, thank you Lord, ginamit mo ako, mas malayong kanila naabot, praise the Lord. Mas masaya ka dapat na may mga tao kang tinulungan na mas malayo ang kanilang naabot kaysa naabot mo. Okay? So, tatandaan po natin mga kapatid, si Andrew Carnegie wanted to be remembered as a man who was wise enough to bring into his service men who knew more than he. So, ibig sabihin, mas sabi nga natin, no, si Andrew Carnegie, mas kilala siya mga kapatid na he is wise enough na may mga tao mas magaling sa kanya, mas marunong sa kanya, mga kapatid. Okay, so, it takes a very secure person to face that possibility. But without such a mindset, you may be competing with your people instead of developing them. Makikipagkompetensya ka kasi feeling mo they are a threat to your position. Okay. Habang buhay ka ba dyan? Again, hindi habang buhay yung presidente. Nakita ba natin ang presidente habang buhay nasa posisyon? Hindi rin naman Ang mga tao na nasa government, sa mga leadership, habang buhay nandyan pa sila, hindi din naman So, may panahon. At huwag kang magkaroon mga kapatid sa iyong sarili ng inggit, jealousy. Kung malayo, kung makita mo sila na, example, ikaw, nag-build ka ng church dito sa Pilipinas. Pero ang tinuruan mo na kapag build ng church, hindi lang sa Pilipinas, kundi abroad, ay dapat masaya ka. Bakit? Ang kanyang success mo rin. Kasi nakita mo na, at least nasabi mo, naging kaparte ka sa pag-grow niya. Naging kaparte ka na kung ano siya ngayon. Part ka dun. So hindi ka dapat mainggit na,
gawa niyo lang kasi yan kasi mga ganun ba? No? Anong nangyayari? Nagkakaroon ka rin din ng hindi unhealthy spirit kapag leader ka. So dapat mga kapatid, no, ah, i-push pa natin ng tao na dapat mas malayo ang inyong maabot. Magsikap kayo, mag-excel kayo, mag-desire pa kayo. So tulungan natin sila. Tulungan po natin sila na pagdating ng araw kagaya nito. Kung for example, ako po, we have a vision sa church na for now meron po kaming outreach sa may church na dito sa Santa Rosa, may outreach po kami sa San Pedro, sa Binyan, sa Calamba at saka sa Cabuyao. So right now we have 4. So kunyari, in my ministry, nakapag-build ng 5 simbahan kasama ang Santa Rosa. So ngayon, may na-develop na leaders na na-build niya 10. Huwag kang mainggit, magpasalamat. Magpapasalamat po ako. Yung hindi ko naabot po nila. Yung hindi kaya nila. Kunyari, ang kaya ko lang later on may develop ay 200, ang kaya ko lang ma-minister ay 200, 300, tapos may na-develop na ako na umabot siya ng 1,000. Praise the Lord. Huwag po tayong mainggit, mga kapatid. Because, hallelujah, hindi po permanent kasi ang success. At mga certificates natin, mga recognition natin will fade, mawawala din yan, mag-fade din yan. Okay? Ang trophies na meron ka magkukorode, pero napakasarap na makita mo yung sarili. Na yung mga taong dinevelop mo, mas malaki yung naging impact nila. Kung nagkaroon ng impact ang buhay mo, mga kapatid, pero sila mas malayo ang naabot nila, mas greater ang impact nila. Praise the Lord. Bakit? Kasi naging kaparte ka rin doon. Hindi ka man ngayon yon, siya na yon, pero naging kaparte ka sa pag-grow, pag-improve ng isa pong dinevelop mo na leaders. So ngayon po, mga kapatid, no, I pray na ang atin pong churches dito sa Luzon maglugo. Ang churches po natin sa Visayas, sa mga leaders po natin lumago. Ang churches po natin sa Mindanao lumago. Marami pang ma-develop, marami pang magkaroon ng kingdom-minded na klase ng mentality, klase ng mindset, mga kapatid. Hindi natin kalaban ang ating ibang mga churches, ang ibang mga pastoral, hindi natin kalaban yun. Dapat magtulungan nga tayo eh. Okay? Ganon din po sa church. Dapat masaya po tayo na meron tayong mga leaders na mas malayong maabot, dapat mag-rejoice tayo. Kasi pinapakita lang yan na hindi ka naiinggit, kundi masaya ka sa achievement ng ibang ng na-train mo, na-develop mo na mga leaders. So mga kapatid, no, sa gabi na ito, hallelujah, praise the Lord, ang atin pong lesson sa atin po ng mga leaders, okay? Sabihin natin, it is only as we develop others that we permanently succeed. Sabi ni Harvey Firestone, all of the certificates of recognition we receive in life will fade, monuments we build will crumble, trophies work will corrode, but what we do for others will make a lasting impact on our world. See, yun po yung pinakamagandang magawa po natin, na magkaroon tayo ng impact sa mga tatry natin, na-develop po sila, nag-grow po sila, minahal nilang Diyos, naging faithful sila, naging dedicated sila. Di ba paglipas ang panahon, masasabi mo na, praise the Lord, dami na palang church na na-establish nyo. Wow, thank you Lord. Hallelujah. Tumubo pala, Panginoon. Nag-grow din pala. Nagamit pala din nila ang naituro namin, Panginoon. Naituro ko, Panginoon. Nagamit pala niya. Hallelujah. Lord, ano man ang maabot niya, kahit paano, Panginoon, naging kapatid po. Praise the Lord. Amen po? So, sa gabi na to mga kapatid, no, sa pagde-develop po natin, tatandaan po natin, mahirap, the more ka na nagde-develop, pakunti ng pakunti, pahirap ng pahirap, pero wala tayong choice. Because that is the right thing. We need to train more servant leaders, servant leaders, mga kapatid. We need to train more people, kingdom-minded na mga tao, na hindi naiinggit,
Hindi nag-iisip ng masama, hindi nag-iisip ng selfishness, hindi niya iniisip ang kanyang kingdom. Okay, we are not building our own kingdom, we are building the kingdom of Jesus. Yan. Kaya hindi dapat tayong mainggit sa success ng iba, dapat masaya tayo. Mga kapatid, pangit yung palagi na lang gusto mo ikaw palagi ang alam mo kasi si ganito, ang dami niya nagawa, di ba? Parang pangit din, alam niyo, ang glory dapat kay Jesus, hindi sa iyo. Hindi sa leader. Si Jesus Christ ang dapat maiangat, hindi ang tao. Hindi yung sino mang leader, dapat si Jesus Christ. Kasi siya lang po mga kapatid ang may kakayanan, siya yung nagligtas sa atin, siya din ang nagbigay sa atin ng wisdom. Ano man ang maabot natin because of the grace of God. Ano man maabot natin, it is because of the grace, mercy of God sa buhay po natin. So therefore, dahil tayo, tinuruan ng Diyos, dinevelop ng Diyos, magturo din po tayo na sila rin po ay ma-develop, ma-train din. At kung tayo, may naabot tayo, mas maganda yung mga naturuan natin, mas malayo ang maabot kaysa sa atin. Praise the Lord. Kaya sa gabi na ito, nagpapasalamat po ako sa training na ito. Hallelujah. How I pray na may natutunan po tayo. So, sa ating pong pagtatapos, I will pray. Lord, maraming salamat po sa gabi na ito, sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala, Panginoon, sa mga learnings, God, sa mga lesson na natutunan namin. Panginoon, ako personally, Lord God, I want to grow more. I want to see, oh God, na nagagamit mo pa ako, Panginoon, at na ang mga churches, Lord God, ang mga natitrain din dito, Panginoon, sa Laguna at maging sa ibang mga lugar po, Panginoon. Lord, I pray na mag-grow po kami lahat. How I pray na ma-develop po kami lahat into a servant that you want us to be. To be the people you want us to be. Na magamit mo kami, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. Magamit mo kami, Panginoon, para sa iyong kapurihan, Panginoon, na ikaw ang makilala, ikaw ang maluwalhati, O Diyos. Panginoon, help us to develop more leaders na tama ang mentality, tama ang puso, tama, Panginoon, ng desire, tama, Panginoon, ang kanila, Panginoon, na perspective, na hindi po sila mag-build ng kanilang sariling kingdom, but to build the kingdom of our Lord Jesus Christ. Kaya sa gabi na ito, Panginoon, pinupuri ka namin, binabalik namin ang kapurihan in your mighty name, Jesus. Amen. Amen.